They say Filipinos aren't meant for basketball. I say let's prove them wrong. Many Filipinos think they can't make it in the big league. Though just like you, I was an underdog. But with heart and dedication, you can beat them all. Experience the games like no other. Catch the action live with Arena Plus and get rewarded with excitement. Push your passion to play. Plus more with Arena Plus. Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus. Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Chika sa Arena! Isang magandang umaga Metro and Mega Manila. At syempre, eto na ang Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Talaga nga naman natin munang silipin. O, diba? Ang alin? Hindi ang mga kalalakihan. Kung hindi. Si Sabi talaga siya naninilip. Diba? Hindi kasi mga kalalakihan pa rin ito eh. Nabagamat alam naman natin na papalapit na ang final round para sa NBA, diba? This season nila para sa kanilang playoffs for Eastern and Western Conference. Kung ating matatandaan sa Eastern side, ang unang grupo pa lamang or koponan na nakapasok sa Final 2 ay ang Pacers, kung saan nga naman inaantay nila ang magiging labanan ng Knicks at ng Celtics dahil kahapon ay mukhang hindi pumayag ang Boston Celtics na tuluyang makuha ng Knicks ang puwesto para sa final round, kung saan nga naman natalo ng Celtics ang Knicks kahapon sa score na 127-102 ng Knicks. Samantala kahapon naman ay tuluyan ng bye-bye na, aalis ka na. Oo, ang Golden State Warriors, kung saan nga naman kinuha na ng Timberwolves ang isang puwesto para sa final 2, o diba, na maglalaban-laban bago tumungo sa Grand Showdown. Wow, TNT, ano nakakaloka. Pero in the meantime, sa mga kasalukuyang ito ay iniintay pa rin ang labanan sa pagitan ng Nuggets at ng Timberwolves, kung saan nga naman nasa fourth quarter na mga pangga. Diba? With 1 minute on the clock, lamang ang Nuggets sa score na 113-104 ng Thunders. Ulitin ko ha, fourth quarter na po with 1 minute on the clock. Lamang po ang Nuggets with 113-104. Mukha yata nga magpo-proceed pa sila sa Game 7 para magkaalaman kung sino nga ba ang makakalaban ng Timberwolves para sa Western Conference side. At yan po muna mga kaganapan sa mundo ng NBA at sa ibang balita. Tita Cora, pasok! Playoffs bound, Mara, dahil mainit ang naging aksyon sa Game 3 ng UAAP Season 87 Esport
MLBB. Alam mo yung MLBB? Ano It's yun? the Mobile Legend Bang Bang. Ay, yung mga ganyan, yung mga daliri ang lumalaban. Correct. It's a tournament. E-sport siya, Mare. Pasok na sa Final Four ang University of Santo Tomas, National University, Far Eastern University at De La Salle University. Samantala sa NBA 2K Tournament ay kasado na rin ang laban ng Final Four. Ayan ang ating Final Four. Oo, nakakaloka. Yes, na binubuo ng Ateneo de Manila University, UST or UST, De La Salle University at Adamson University. Oy, wow, nakakaloka talaga, 'di ba? Correct. Samantala, Mare, sa futsal naman, Futsal Kings and Queens dahil pinatunayan ng Tuloy FC. Oo. Ang kanilang lakas matapos masungkit ang kampyonato sa Men's Division ng High Five Futsal League. Nasungkitan naman ng Ascals Development Academy ang second place habang third place ang Rizal Technological University. Sa Women's Division naman, Mare, ay tinanghal na kampyon ang Pinay 5. Sinundan ng Philippine Women's University sa ikalawang pwesto at Tuloy FC sa ikatlo. Ay! Isa pang balita, Mare, sa squash. Ayan. Squash glory dahil hindi nagpahuli ang Team Philippines sa third C Junior Individual Championship 2025 na ginanap sa Vajirajub College, Bangkok, Thailand. Sa kabuuang 5 medalya limang medalya ang maiuwi ng ating bansa. Ayan, nagkamit ng gold medal si Ashton Medino para sa boys under 11 habang silver medal naman sina Inigo Jordan sa boys youth 17 at si Christopher Buraga sa boys U19. Bronze medalist naman, Mare, si Lyra Kate Trasmil para sa girls U11 at si Elaya Nicolay sa girls U13. Ayan! At syempre talaga nga naman mga pangga, mas baguhin pa natin ang ating mga gaming experience gamit ang Arena Plus. Bakit? Sila lang naman ang tinanghal bilang Best Sportsbook Operator for 2024 Sigma Asian Awards kung saan ito magpapabago ng paraan mo at pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Bakit? Dahil sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pa maghanap kung saan-saan. Bakit? Oo, diba? Ganon na. Bakit? Siyempre, mga tanong nila. Primitidang ante. Bakit nga ba sa Arena Plus? Dahil hindi mo na kailangan pa maghanap ng mga latest scores at information sa mga inabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto na always itong updated. Kasama natin dyan ang mga exciting games mula sa PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing, at marami pang iba. Pwede mo rin masubaybayan, Mare, ang live games sa local at international sports properties or local and international sports sa pamamagitan ng kanilang mobile application. Ika nga ng Arena Plus, anytime, all-in-one na, anytime at anywhere pa. Correct! Diba? At ang Arena Plus lang naman ay license ang Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR kung saan ito makakapag-secure para maging legal at ligtas ang gaming environment ng ating mga user. Correct, kasi nagkalat na ngayon ng mga scammer, Mare, diba? At dahil gusto nating astig ang ating mga kaastig sa Arena Plus, astig rin ang endorser ng Arena Plus dahil kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA na si Scottie Thompson. At ang Pinoy pride na umaariba naman sa mundo ng NBA, ang phenomenal film and basketball star na si Jordan Clarkson. At para mas maging kaastig-astig ang ating, alam mo yun, panonood gamit ang Arena Plus app, samahan na rin natin yan ang pakikinig sa official jingle na Halina sa Arena performed by one and only Glock 9. At hindi lang yan, Mare, ang Arena Plus lang naman ay official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya nga naman mag-download na ng Arena Plus app in App Store and Google Play. And you can also watch it live at arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. So, paalala pa rin natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. At dito na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Hatid yan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Watch your favorite basketball teams now on Arena Plus.
Matindi ang action, exciting pang panonood dahil may 1 million pesos per play. Visit arenaplus.ph to discover more and grab your chance to win. Sama-sama sa arena! Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from April 20 to June 21, 2025. EGLD reference number MKTG 2025-0474. Gaming for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download and play now at arenaplus.ph. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Tanda, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Classic. Totoo yun. Classic naman talaga ang Energy FM. Naman, hindi ba? Siyempre, Metro and Mega Manila, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nakatutok by our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course on YouTube, sa ating team replay, Hello Philippines and Hello World. Oy, good morning, Mare, ha? Sa lahat ng mga rider ngayon. Yes! Na nakatutok sa atin. Sa lahat ng mga nakatutok ngayon, dun sa mga, alam mo yung habal? Oo, may mga nakatutok pala sa atin, mga ganon. Hindi sila kasama sa mga joyride, mga ganon. Pero parang for hire sila dyan sa labas ng isang mall dyan sa Maynila, malapit sa City Hall ng Maynila. Ang daming habal dyan na nakatutok sa atin. I-announce, baka huliin sila. Hindi, kasi kahit na hindi naman sila ata illegal. Parang meron yata silang association, parang TODA, if I'm not mistaken. Ganun ba yun? Yes. Pero yun ang asin talaga nga naman. Ano yun, Ganun ba yun? Oo. Hindi, kasi di ba may mga ganyan din, yung mga UV Express din na nagsasakay din ng mga van, di ba, na walang prangkisa. Kasi colorum? Oo, yung mga ganun. Mga colorum kasi, di ba? Mga ganyan. Siyempre, lapit sa City Hall, siyempre, mo Julie Bebang na yung mga yan kung talagang illegal sila. Truly. Siyempre, bago ang lahat, gusto ko munang batiin si Sir Clint Brian Peca, ang Director Operations ng Hard Rock Cafe Manila. Hi, sir. Ayan, good morning po. Salamat po sa pagtutok. Pero eto na nakakaloka. Bago ko tuluyan, Maro ibigay ang chika natin for today's video. Yung wala kang gagawin bukas. Magkita-kita tayo dyan sa may Ayala Mall Circuits Activity Center para sa close-up Barda and Philip Music Video Watch Party yan ng close-up tomorrow. May 17, 3 to 5 p.m. dyan sa Ayala Mall Circuit Activity Center. Sa Makati ba yan? Yes! Circuit Makati. Oo, makakasama natin dyan sina Barbie Fortesa, David Licao, oh my gosh, and Philip ng SB19 will be there. Of course, diba? Use the hashtag Choose Fresh, Choose Close Up. At saka syempre hashtag Moving Closer, at saka yung hashtag na Close Up X Barda at hashtag na Close Up X Philip, diba? May patok na patok ngayon ng Close Up, kasi napapanood natin yan sa PBB kamakailan lamang. True. Nung dinidare ni Sneer. Para amingin ang kanilang mga hininga. Tsaka si Bianca, diba? So para makapasok kayo tomorrow dyan sa may Ayala Circuit Activity Center, wala kayo ibang pwedeng gawin kundi magdala po lamang ng close-up products at present yun sa entrance para naman maka-enjoy din kayo. So even yung nakasashay na close-up, okay lang? Yes, as long it is close-up, diba? Na may bit-bit kayo. Kaya, diba? Free naman yan basta may bit-bit kayong close-up. Kaya kung ako naman din sa inyo, kita-kita tayo tomorrow, May 17 dyan sa Ayala Mall Circuit Activity Center para sa close-up Barda and Philip Music Watch Party. Diba? Paano yun? Anong gagawin nila? Is it like a concert? Parang siguro ganun. Parang it's a music video watch party. Baka may ipopromote na bago na namang alam. Baka launching. Diba? Ng close-up. Diba? Kasi kung music video watching, maiksi lang yan. Correct, hindi ba? Pero parang meet and greet na din siya with Barda, ha? Yes! Diba? Na nakakaloka. Magkita-kita tayo dyan. I'm so excited to see them. Kasi most of the time nakakasalamuhan naman na natin si Barbie. But anyways, yun lang. Taray, rabing elbow kayo? Yes! Kasi nga endorser siya nung Silka. Diba? Si Barbie Fortesa. Na nakakaloka. Pero eto na ang chika natin. Do you guys talk like Sisi? Mga ganon? Hindi, Ses. Ganon. Really? Ses! Binakla si Barbie. Ses!
kamusta ka na? Anong chika? Ito na ang chika natin for today's video. Dahil nga daw ngayon, napapabalita na namimili na nga daw ang GMA7 ng ilang mga komedyante na pwede nilang kunin para mapabilang sa ilan nilang mga programa dahil sa darating na Oktubre itong taon na ito. Bubble Gang will be celebrating their 30th anniversary kung saan nga naman daw magpapa-audition sila ng ilang mga komedyante mula sa Kapamilya, sa Kapatid Network at kung saan-saan pa para mapabilang sa naturang longest running gag show in the Philippines, hindi ba? Wait, teka lang. Oh. Babalik kaya si Ogie Alcacid doon? Yun ang chika to the highest level. Dalawang pangalan sa mabibigat na, alam mo yun, mabibigat na pangalan na sa industriya, lalo pat sa larangan ng alam mo yun, na komedya, ay dalawang pangalan na lumulutang na ngayon na posibleng mapabilang. Kasi nga, it's either Ogie Alcacid or Meme Vice Ganda mapapabilang sa Bubble Gang. Since ngayon, di ba, ang showtime is sa GMA7, hindi ba? So, sabi ng ilan, so ibig sabihin ba nito, si Mr. Ogie Alcacid, muli natin mapapanood sa Bubble Gang kung saan nga naman, saan siya nag-originate. Di ba? Nakasama sila Michael V, Jelly de Belen, Rufa May Quinto, tsaka sila Carmina Villarreal, di ba? Yung mga ganong aspeto. Actually, hindi pala. Tropang trumpo yun. Kaya nga, ako'y napapaisip. Oo nga pala. Carmina Villarreal? Oo. Hindi ba pero napabilang din naman sila doon? Talaga? Diba? Oo. Are you sure? Parang yes. Ako not sure kasi fan ako ng Bubble Gang. Ang alam ko sila Ogie sila Alcacid. Aramina. Ayun, yun. Tama. Sila It's Aramina. Yes. Yung mga original. Oo. Diba? Maureen Larrazabal. Yes. Diana Subiri. Oo, sila yun. OG. Diba? Nothing beats the OG. Na nakakaloka to the highest level. Kaya nga ngayon daw, on their 30th anniversary, ay magpapa-audition nga daw ng mga komedyante na posibleng pwedeng maging parte on their 30th anniversary special itong Oktubre, hindi ba? Wala naman din masama kasi, di ba, alam mo yun, everybody needs to laugh, to be happy, di ba? So, dagdagan natin ang lumalaki pang pamilya ng Bubble Gang, di ba? Congratulations. Alam mo, ang hindi ko makakalimutan na naging segment ng Bubble Gang dati ay ang paggaya nila sa dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Si Michael V. Yung pinabuhat nila. Oo. Tapos, meron din si Michael V sa Bubble Gang yung sumbong-sumbong kay bonggang bongbong. Oo. Tsaka si Mr. Asimo. Si Mr. Asimo. Hiya ko sa'yo. With with Ogie Alcacid, talagang nag-hit naman talaga yung Yaya and Angelina. Diba sila din sila Bebang? Bitoy's funniest video yun. Bitoy's World yun. Pinaghalo-halo ko Hanggang sa naisa pelikula, yung uy, ang daming naisa pelikula sa sa Bubble Gang kagaya na lang nung Yaya and Angelina, naging pelikula. Yung Boy Pick Up, naging pelikula din. Ay, nako. Diba na ang saya-saya-saya? Kaya kung mapapabilang ulit si Ogie Alcacid doon, then why not? Wala namang correct kasama. yun. Sabi ni Jeff Tudge yung Sex Balls. Oo. Diba? Sila yung nalawa. Oo, si Wendell Ramos. Antonio Quitania. Oo. Isa yan sa mga Sino ba yung mga nasa Sex Balls? Diba? Wendell Ramos. Yan yung mga yan diba, na nakakatuwa. Ang dami nila mga, alam mo yun, kaya nga naman talaga nagtagal sila ng 30 years, diba? And up to now, still running. Diba? Na kumahaluan ng mga bagong henerasyon ngayon, diba? Yung mga tinatawag na Gen Z na mga, alam mo yung komedyante na pwede nang, alam mo yung magbigay ambaga sa larangan ng komedya, then why not? Hindi, tsaka kailangan na ng Gen Z ngayon kasi may mga nakakatawa dati na hindi na nakakatuwa ngayon. Correct. Kagaya na lamang ng pagbabody shame na sinabi nila, hindi na din na ba nakakatawa ngayon. Marami ng taong sensitibo ngayon. Kaya kailangan na siguro ng tulong ng mga nasa, alam mo yun, modern age, mga ganon. Diba? Tapos alam mo, Mare, ito hindi ko makakalimutan dyan. Yung yung Bubble Gang is para siyang Itbulaga. Correct. Humahabol din siya sa sa tagal ng Itbulaga. Isa yan sa mga pinakamatagal na gag show sa buong Pilipinas. Correct, hindi ba? Tsaka syempre, alam ng tao lahat, pag Friday night, it's Bubble Gang talaga. Correct. Ngayon, anong araw na ba sila? Saturday na, di ba? Nakakaloka, di ba? Sabi naman ni Dave Ronquillo, mga songs
parody nila. Yes! Ni Michael B, di ba? Oo, yung Narda. Yung... Di ba yung mga iba-ibang binigyan ng ano? Ikaw ano naaalala mong song parody ni Michael B? Well, sa dami. Oh, yung isa lang. Parang, isa pa yan yung dating doon. Alien! Si Kuya, yung si Brad Pitt. Brad Pitt pala doon, no? Sayang nawala na yung mga yun. Hindi, nasa, siya, Kapamilya Channel, pero wala siya proyekto ngayon. Oo. Pero yun nga, parang Narda lang ang naiisip. Narda? Yun lang yung medyo tumatak talaga na, marami. Comment down below, diba? Marami. Yung mga naalala yung mga songs parody ng Bubblegum. Yung yung Hayaan Mo Sila, yung kanta ng X-Battalion, di ba pinarody din isa yun? Din, oo. Kasi nga, di ba, sumikat talaga yun ng husto. Oo. Nako, alam nyo mga pangga, ang Bubblegum ay parte na ng kulturang Pilipino. Mm-hmm. Pero kung mapapanood si Ogie Alcacid doon, makakasama niya din kaya si Ate Reg? Well, hindi naman lingid sa kalaman natin na baka kasi 'di ba yun nga sinasabi, kasama ba ang Songbird if ever bumalik? Kasi 'di ba, alam naman natin na pare-parehas silang nag-start sa SOP, hindi ba? Ogie Alcacid, Regine Velasquez, 'di ba? Tapos sila Bina Morales, yan yung mga SOP originals na si Ogie Alcacid din ang nagbitbit kay Songbird alam mo yun, tumawid sa ABS-CBN para mapunta sa ASAP. So parang sabi ng ilan, so kung babalik ng GMA, posible bang bumalik na din ang Songbird? Hindi, diba? Hindi naman masama kung mapunta si Regine Velasquez sa si Ate Red sa Bubblegum kasi komedyante. Correct. Komedyante din si Ate Reg. Oo, diba? Alam ko yan, Dave Ronquillo, yung Taco Bets. Yung Taco Bets, Taco Bets, di ka na. Ay nako, diba? Napakaraming song ni napakatalino talaga nitong si Michael Ang V. witty ng kanyang when it comes to alam mo yun, mag-ano siya ng mga lyrics, diba? Alam mo, si Direct Michael V. Correct, hindi ba? Si Micah, yung isa sa mga kinatutuan dyan, yung black at may dark skin na girl na talagang pinaglalaroan nila dyan, material nila. Anong pangalan nga nito? Si Diego, nakatrabaho ko na. Yan. Ayan, si Diego at saka si Baba G. Naku, sumalangit na Baba G. Oo, yan yung mga, alam mo yun, nagpapasikat talaga sila ng mga komedyante na talaga nga naman na tumatak din naman ang mga pangalan sa industriya, hindi ba? Uy, alam mo, kapitbahay namin yun si Micah sa Bulacan. Hi, Ate Micah, kung nanonood ka. Ayan, kapitbahay ng nanay ko dyan sa may talaga? Bulacan. Si Diego. Yun, nabanggit nga namin kanina si Diego. Uy, alam nyo, ganun-ganun lang si Diego, pero yan marami siyang artistang nahawakan. Diba si din, dyan din umusbong si Neil Coleta. Oo, diba? Neil Coleta. Yung Ice Cream Boy. Correct. Dyan siya sumikat. Si Boyto Quizon. Oo, dyan din, diba? Ang tagal na din ni Boyto dun, Correct, diba? Yung mga ganong aspeto. Si Paulo. Si Charis. Charis nga ba? Oo. Charis Solomon. Yung pautang ina. Yeah. Sila ni Balin Montenegro. Yes, diba? Sila yung mga nag-usbungan na talaga nga naman nag-mainstay na talaga. Of course. Seth Cadayona. Yes! Diba? Kayo mga pangga, i-comment nyo nga sa ating sa mga team replay natin. Ano ba yung mga unforgettable experience nyo or mga segment na nagustuhan nyo sa Bubblegum? Diba? Ngayon at mag-celebrate na sila ng pang ilang years? 30th Oh anniversary. Sabi ni Giselle, si Archie Alemania ibalik sa Bubblegum. Paano? May kaso nga. Diba? Oo, parang ayaw yata ng ng management. Diba nga, nung nagsampa ng, sure. diba nga, nagsampa ng kaso si Rita Daniela, diba, alam mo, inalis ka agad sa mga shows sila right after noon. Hanggang ngayon ba si Rita Daniela? Hindi, nasa siya? The Clash? Hindi, nasa yung Sunday noon time nila. Sunday Pinasaya? Yes, yun. Kasi baka sasabihin ko na naman SOP. Oo. Kasi yun talagang kinalakihan ng mga tsahin nyo. Lalo na yung back-to-back. Yes! Sila Jaya, Jano Gibbs, diba? Yung mga ganyan. Yung pagkalas bumirit ni Regine, gaganon si Jaya. Oo. Bakit gumaganon na? Bakit gumaganon si Jaya? Naapakan. Aray! Ay, nako ba? Anyways, kung sino man ang mga mapapapila. Cheche Boreche. Correct. Oo, diba? Nakakatawa din yan. Correct. Yan. Naku, maraming titos and titas of Manila ngayon ay nagre-revenue. Naman, hindi ba?
Kaya nga naman kung sino man ang mga mapapabilang sa bagong miyembro ng Bubblegang, well, papakantabayan na natin yan sa darating na October special nila na mapapanood, of course, sa Kapuso Network. Dream mo 30 years? Yes, hindi biro yan gosh. Diba? Parang alam mo yung pwede silang humilera sa mga balyente, ganyan. Alam ko, Mare, Bubblegang. nag-guest na din dati si Meme Vice Ganda dyan nung hindi pa siya ganun kasikatan. Talaga ba? Siya yung Rika Chenes, yung mataas yung ganyan. Rika pa ang pangalan niya. If I'm not mistaken, Bubblegang ba yun, mga guys? Diba? Mga guys. Yan. So, barkada. Si Neneng B. Bakit Oo, si Neneng B. Sa Boy Pick Up. Yes. Oo. Diba? Doon naman nakilala yung mga yan. Ay, nako. Anyway. Well, anyways, mga banggayan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik isang matigamong chikahan na naman o dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mo sabihin radyo. Sabihin mo!